hindi siya magiging ganyan ang nangyari. From their point of view, there's no inherent fear that is a Philippine recipient Cebu. Now, we're going to say na nababayaan sila. This is what we're trying to do. Maka-understand sila and what we can do to at least Pamangkin ko po, nadi gawin din. O, nito tunta pa, kung ano yung ba, kadatis mo, mapadalay gayon. Kita mga pamilya uban na makuha sa di mabalakasan. Sa ikalawang araw ng rescue operation, mas naging limitado na ang paggalaw ng mga otoridad. Tinagalaw yung bridge niya. Baka marami ng water sa ilalim, unstable na madali na lang siya mag-landslide. Sa pagtatapos ng araw, nadagdagan pa ng dalawa ang natagpuang patay. Pero ang hipag ni Elenita, hindi pa rin nakikita. Hindi ko ma-explain eh. Kasi mga anak siya. Sana makita na siya. Ang nangyari sa Pinaliw Landfill may hahalin tulad sa nangyari sa Payatas sa Quezon City taong 2000 na dahil sa sobrang taas na rin ng tambak ng basura na sinabayan ng malakas na ulan, bigla itong umuho o nag-landslide. Sa nangyaring yun, 200 tao ang nailibing ng buhay sa bundok ng basura. Ang Payatas tragedy naging daan para maisabatas ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagbabawal sa open dump sites at nagtataguyod ng maayos na pamamahala ng basura. Ayon sa inisyal na investigasyon, bumuho ang Binaliw Landfill dahil na rin sa napakataas ng tambak ng basura. Ang indication niya, titingnan mo yung nasa downhill ng slope. Kung meron ng movement yung mga building, kung meron ng cracks sa walls, ibig sabihin yung ground doon, gumagalaw na. Tapos ang problema kasi dyan, pagka lupa, brittle ang failure niya. Minimum sudden collapse. Tulad ng properly designed construction material, merong warning muna eh. Ito wala eh, pag lupa, biglaan yan. Posible rin daw na nauna ng nayanig ang tambakan ng 6.5 magnitude na lindol sa probinsya noong Setyembre, pagdinan ng sunod-sunod ng mga malalakas na bagyo at pag-ulan sa makailan. Ang tingin ko, ang maging dahilan doon yung instability ng slope ng landfill itself kasi nasa bundok siya eh. Bumigay yung pundasyon, bumigay yung lupa na pinagpapatungan. Tapos pag nabasayan, mas mabigat, mas prone siya sa sliding. So naging unstable na yung landfill. Actually, maraming pwedeng gawin before we reach yung point na sobrang dami na or na overcapacity na yung landfill. Kaya ng pag-ban ng mga single-use plastics or ibang disposable packaging para mabawasan yung residual waste na napupunta sa landfill. Our effort now is to find solution for rescue, retrieval. Sa pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na dati pa raw inirereklamo ng mga residente ang Binaliw Landfill. Nandyan ma'am sa baba, ilog. Sobrang linis din ng ilog kasi galing yun doon sa bundok. Tapos ngayon, hindi mo na magagamit yan. Ang kulay, sobrang parang brown na itim. Tapos mabako. Itong mga katas nila, papunta doon sa ilog na yan. Di umano, walang maayos na waste procedure ang facility. Walang sunod no? Pagdating ko, yan lang yung segregation nila na yun. Sinubukan namin hinga ng panig ang Prime Integrated Waste Solution pero hindi sila tumugon sa aming paanyaya. Sa isang pahayag, sinabi nila na nakikipagtulungan sila sa mga otoridad at handa raw tumulong sa mga pamilya ng biktima. We had this direction to find alternative Itan, Gabriel, Apollo. TV na nagsabi, there are 5 landfills all over the province. Samantala, nitong Sabado, puspusan pa rin ang rescue operations. Hindi kasi natin kailangan clear up. Kasi may mga statistic naman talaga na kahit more than 24 hours, meron pang nare-rescue. Kaya until na hindi natin magawa lahat na effort natin na ibigay doon sa pag-rescue, hindi tayo sabi stop na. Aitan, Samantala, si Gabriel, Elenita, matyaga pa rin hinihintay ang kanyang hipag na si Armelia. Pero hindi pa rin nila ito nakikita.
hanggang ngayon, hindi pa rin nakuha yung sister-in-law ko si Armelia Labos. Pero sana makuha na siya ngayon. Hoping kami talaga na makuha siya ngayon. Wala na sigurong masasaklap pa sa tadhanang matabunan ka ng basura. Sa tragedyang ito, hindi lang basura ang gumuho, pati na ang buhay at kinabukasan